Previously on X-Men. Hoy landlord, gusto mo ba mga tigyawat natin? Hoy landlord, gusto mo ba magdedebang tayo? Hoy landlord, gusto mo ba I will stop my college. Wow. Paano mo pipigilan yung college mo? College stop! Sige mo. Baka I will stop going to college, diba? This is why you go to school, to get good grammar. At least man lang yung grammar niyo ay maayos-ayos. I will stop college. College stop! Ganun ba yun? Siyempre hindi, diba? Tuloy natin. So siguro nagtataka kayo ba content lang to or what? But after many thinkings, may plural pala yung thinking. Boy, bumalik ka sa college. Kasi nga, itong title ng kanyang video is dropping out of college. O kaya naman, isulat nyo muna. Kasi meron namang mga applications ngayon sa internet that will correct your grammar. Kapag hindi ka sigurado. Of course, practice makes perfect. Pero kung ilalagay nyo sa internet, make sure na ayusin nyo naman kahit konti. Anyway, tuloy natin. Sa mga pag-iisip ko, okay. Muni ko. Ayun, I plan to stop my college. Ayan, biruin mo, pipigilan niya yung college. Pagka nakita niya yung college stop! Ganun ba? Siyempre, hindi ganun yan. I plan to stop going to college. Di ba mas appropriate yon? Pero hindi mo mapipigil yung college. Di ba? Tutuloy yun, meron or wala ka. Di ba? Kasi sasabihin ng mga defender, hindi kasi inagets naman namin, of course, that's not how you do it. When you're trying to converse in a different language, you have to be fluent about it. Lalong-lalo na pag ipopost mo sa internet. Nakakahiya pag medyo mali. Pagka mali okay lang naman kung may konting error, tapos i-correct mo yung error. Pero ito kasi, isang taon nang nakapost to, hindi naman to kinorek. Tuloy natin. And, ayun, gusto kong hindi na siya ituloy. Bakit? Focus sa bagay na ginagawa ko, sa bagay kung saan ako masaya, sa bagay na tingin ko may magandang patutunguhan, hindi lang para sa akin, kundi para rin sa mga taong nagtitiwala sa akin, sa mga taong sumusuporta sa akin, sa mga taong nandyan para sa akin. So, ano nga yung gusto mong gawin? Actually, pagka finorward mo naman to, ang point nitong video na to, parang nagse-self-study siya, tapos nagbabasa siya ng mga libro. Pero I do think that this is a plot, mga kamatis, mga kaibigan. Or at least man lang, it is going to, parang pupunta to doon sa journey niya sa MSB. Kasi pagkatapos niyang sabihin na dropping out of college, sunod niya yung MSB, tapos after a few months, pakinggan natin siya. Ang galing talaga ng plano nito eh. Napakagaling, hindi obvious talaga. Pakinggan natin siya. Trabaho if I think, I pursue college. Hindi naman ako against sa college, but the thing is, imagine, I will study 4 years of course. Pero of course! with the MSB course, I managed to earn my first 6 digits in just months. Kita niyo yung plot nila, di ba? So, ang ano yan storya yan eh. Yung unang part ng storya niya ay nag-drop out siya ng college. Ayan, di ba? I will stop my college. Tapos, tantararan, after a year, eto na, di ba? Nag-MSB na lang siya. Gets nyo yung pinapakita nyo, sineset nyo na example sa kabataan niya. Sasabihin nyo, hindi naman ako against sa college. Pero pagka ginawa ko yung course ko, baka hindi ko nakitain to. Pero that's not the point of going to college or earning a degree. Okay? Kasi ang mga ganyan, at best, sugal yan. Ibig sabihin, you gamble away a few moments of your life for big income. Pero ang tanong dyan, hanggang kailan? Yun naman talaga dapat yung itinatanong nyo sa sarili nyo eh. Hanggang kailan ako kikita ng 6 digits sa MSB na to? Sa ngayon kasi, tingin ko, lamang na sa inyo yung bash kaysa sa nag-e-enroll. I mean, ang daming YouTuber, ang daming TikTokeries ang nagde-debunk sa inyo araw-araw. Di lang ako. Diba? So, tuloy natin. Imagine that. And take note, nagseryoso ako, diba, 1 month. Then, half
month nung month na yon, technically speaking, after less than a month, nakuha ko yung 6 digits ko. Hindi ko sinasabi sa inyo guys, no, na makukuha mo rin yung 6 digits mo. Pero sa akin gumana. So sa akin lang yan. Okay, sure. Nag-take Siyempre kwento ko to eh. actions ako. I sleep less than 4 hours a day and some Puti. Kaya ka siguro tinitigyawat dahil hindi ka natutulog ng 4 hours a day. Why is it na yung pagtulog is synonymous to success? I mean, well, i-explain niya naman yan. Pakinggan natin siya. sometimes 2 days akong gising. So why 2 days kang gising, nako. Iba na yan, tol. Iba na yan, pre. 2 days gising. do that? Nakita ko sa TikTok yung clip ni Steve Harvey na sabi niya, rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. It ain't but 24 hours in a day. You cannot be sleep 8 hours a day. rich people Rich people. Okay, don't sleep 8 hours a day. Pero rich ka ba? Yun yung tanong. 'Di ba? Yun yung qualifier nun. Rich people don't sleep 8 hours a day. Malamang kung hindi ka mayaman, hindi applicable sa yun kasi hindi ka naman rich eh. Gets? Syempre hindi. Syempre kailangan i-apply mo yung standards ni Steve Harvey or ng mga mayayamang tao sa iyo. Okay lang naman magka-mindset ng 8 hour ng ayaw mong matulog ng 8 hours kasi marami kang ginagawa. Okay lang 'yon. But the thing is, 'di ba nga sabi nila health is wealth. Siguro kaya dumadami yung pimples mo because you don't sleep. Baka ganun eh. Have you checked it? Napa-check up mo na ba yung sarili mo? Ako kasi I know what my condition is. So I mean I take care of myself on my own accord. Of course, it could be better, pero I will not lose sleep because of sa mga ginagawa ko sa buhay ko. Gets? I mean literally I won't lose sleep. Nico David, mag-YouTube ka. Mag-live ka 4 na oras, 5 oras para maraming donations galing sa OFW. Of course not. It doesn't work that way in life. Yung peace of mind mo, yun yung kailangan mong kasi yun yung kailangan mong unahin kasi hindi naman laging kakayamanan yun eh. Ito kasi yung mindset na binibigay nila, yung grind set mindset. Yan totoo lang, hindi naman applicable sa lahat ng tao yan eh. Most of you guys will not be multi-millionaires, but you can always be happy in life. God damn. That's why I apply it. Bakit? Because I know, in fact, kaya lumapit ako kay Franklin, kay Coach Franklin, I know that I need to ask the right people. Biglang Franklin pa rin siya. Kailangan tama yung taong tutulong sa akin. And in a matter of fact, I can guarantee that Coach Franklin is the one that helped me in this process, in this journey. And you can... Diba? Kita niya yung hard sell nila. It's a story eh. Yung ginagawa niya. Una, nag-drop out ng college, tapos after noon, ayan na. 6 digit na yung kita. It's so obvious kung ano yung ginagawa nila. And kakita mo, miski bumalik ka dun sa unang video niya. I tried Franklin MSB 2.0. Gets nyo ba, mga kamatis, mga kaibigan? It's just, it's trying to entice kids na to at least sundan nyo yung path niya. Hindi ba sinabi ko wag nyo akong gayahin? That's not the point there. There are going to be kids, there are going to be lesser individuals na hindi malakas yung critical thinking skills nila that might follow the path you're on, di ba? Kaya ako sinasabi ko lagi sa inyo, kung kunyari, meron akong mga bagay na ginagawa sa buhay ko na I don't post as content kasi baka gayahin ako eh. I'm not going to tell you kung ano yun, pero I'm just saying na if you're going to post something, especially kung may chance maging viral yung ipopost mo, it's better not to post it or at least be mindful of the people na nakikinig sa inyo. Right? Kaya as much as possible, ito naman yung sinasabi kong qualifier ko doon. As much as possible, yung mga lumalapit sa akin na kanyari online casino, mga crypto, I try to limit them as much as possible. Limit yung word Hindi ko sinasabing I'm closing the doors doon. Ang sinasabi ko lang, I try to limit them as possible. Kasi
pwede kong maging greedy, tanggap lang ako ng tanggap eh. Pero nagigets ko kasi yung impact ko sa tao. Especially ngayon, nakikita ko na mas marami ng bata ang nakikinig sa akin. Which is good. Palakpakan niyo yung mga sarili niyo for discovering me. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, matulog po tayo ng maaga. Matulog po tayo ng 8 oras isang araw. Kung hindi naman kaya, dagdagan natin. And never give up on school, mga kamatis, mga kaibigan. This is the best. Etong lalaki na to is going to be you kapag nag-grindset mindset ka tapos nag-fail ka. Ngayon, I will bet na mas maraming nambabash sa inyo kaysa nag-i-enroll dyan sa school nyo. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang tayo. Hanggang sa susunod na mamaya. Nico David out. GG mga lods.